Hindi ko siya mahal, Mama. Huwag ninyo akong piliting magmahal sa isang babaeng tanging paalala lang ng aking pinakamalaking pagkakamali. Ang boses ni Enzo ay parang isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng madilim na kusina. Sa gitna ng karimlan, si Marisol ay nakatayo sa harap ng kalan. Ang kaniyang mga kamay na sanay na sa pagkapit sa pader ay nanginginig habang hawak ang isang kutsilyo. Ang halimuyak ng bawang at luyang iginigisa niya para sa paboritong adobo ni Enzo ay pumupuno sa silid, isang amoy na para sa kanya ay simbolo ng pasasalamat at pag-ibig. Ngunit sa sandaling marinig ang boses ng asawa mula sa intercom na naiwang nakabukas sa kabilang silid, ang bango ng pag-asa ay naging amoy ng nabubulok na kasinungalingan. Nararamdaman ni Marisol ang init ng kalan sa kanyang balat. Ngunit ang kanyang puso ay tila binuhusan ng yelo. Isang taon na ang nakalipas mula nang mawala ang kanyang paningin sa trahedyang pumatay sa kanyang mga magulang. At sa loob ng isang taong iyon, si Dr. Lorenzo Valderrama ang naging kaniyang mundo. Siya ang mga matang naglalarawan sa kanya ng kulay ng langit, ang mga kamay na nagpapakain sa kanya, at ang boses na nangakong hindi siya iiwan. Naramdaman ni Marisol ang isang matalim na hapdi sa kaniyang hintuturo. Hindi niya kailangang makakita upang malaman na humiwa ang kutsilyo sa kaniyang laman. Ang mainit at malapot na likido ay dahan-dahang pumatak, humahalo sa tuyo at suka na nasa loob ng kawali. Ngunit hindi siya dumaing. Ang sakit ng sugat sa daliri ay walang-wala kumpara sa boses ni Doña Victoria na muling umalingaw-ngaw sa speaker. Ano ba ang pinuputok ng butchi mo, Lorenzo? Ang mahalaga ay nasa atin na ang kontrol ng Montenegro Shipping. Utang na loob mo sa akin ang planong ito. Kung hindi dahil sa pag-aayos ko ng mga papeles sa ospital, habang buhay kang mabubulok sa kulungan dahil sa pagbangga sa sasakyan ng mga Montenegro. At ngayon, heto ka, magiging ama na ng tagapagmana nila. Perfect timing, isn't it? Ang tawa ng kanyang biyenan ay parang kalansing ng mga baryang pilak, malamig at mapangapi. Napahawak si Marisol sa gilid ng iyong lababo. Ang kanyang tuhod ay tila nawalan ng lakas. Ang sanggol sa loob ng kanyang sinapupunan, ang himalang akala niya ay bunga ng kanilang pagmamahalan, ay isa lamang palang kadena. Isang paraan upang takpan ang isang krimen. I know, Mama. I know. Pero bawat araw na tinitingnan ko siya, bawat gabi na kailangan ko siyang alagaan, nasusuka ako sa sarili ko. She's so helpless, it's annoying. Kaya ko lang naman siya binuntis para siguraduhin hinding-hindi niya tayo malalayasan kapag nalaman niya ang totoo. I own her now, her body, and her future. Just play the part, Mama. Kunwari ay gustong-gusto mo rin siya para hindi siya maghinala. Marisol felt the bile rising in her throat, ang kanyang hiya, ang kanyang dangal, bilang isang Montenegro ay nyurakan sa pinakamapanirang paraan. Siya ay ginawang alipin sa loob ng sarili niyang bahay. Pinaniwalang siya ay minamahal habang ang kanyang buong pagkatao ay ginagamit lamang na panakipbutas sa isang kasalanan. Ang kanyang kamay na may sugat ay dahan-dahang hinaplos ang kanyang tiyan. Doon, sa loob ng kanyang madilim na mundo, ay may isang buhay na nabuo mula sa isang manipulasyon. Ang kanyang mga mata na hindi makakita ay biglang uminit at ang unang patak ng luha ay bumagsak sa sahig, kasabay ng tunog ng kumukulong sarsa sa kalan. Walang anumang sigaw ang kumawala sa kaniyang mga labi. Ang tanging maririnig lamang ay ang mahinang paghinga ng isang babaeng kakaamin lang sa kaniyang sarili na ang anghel na sumasamba sa kanya ay ang mismong demonyong pumatay sa kaniyang pamilya. Dahan-dahang ibinaba ni Marisol ang kutsilyo. Ang kaniyang daliri ay patuloy sa pag-agos ng dugo. Dinudungisan ng kaniyang puting apron, ngunit ang kaniyang mukha ay naging kasing tigas ng bato. Hindi niya hahayaang makita nila ang kaniyang pagkadurog.
Ang pintuan ng kusina ay bumukas at naramdaman niya ang pamilyar na amoy ng mamahaling perfume ni Enzo. Ang halimuyak ng sandalwood na dati ay nagpapakalma sa kanya, ngayon ay amoy ng kamatayan. Sweetheart, bakit ang dilim dito? You shouldn't be cooking. Baka masugahatan ka. Ang boses ni Enzo ay puno ng mapagpanggap na pag-aalala habang lumalapit siya at niyayakap si Marisol mula sa likuran. Ang kanyang mga kamay ay marahang humawak sa tiyan ni Marisol, isang haplos na dati ay nagpapakilig sa kanya, ngunit ngayon ay nagpapanginig sa kanya sa pandidiri. Medyo napasarap lang ang luto ko, Enzo. Ang boses ni Marisol ay malamig at patag. Walang bahid ng emosyon. Tumingala siya sa direksyon kung nasaan ang mukha ng kaniyang asawa. Ang kaniyang mga matang walang paningin ay tila tumatagos sa kaluluwa ng lalaki. Para sa iyo ang hapunang ito. Dahil ngayong gabi, gusto kong maramdaman mo ang lahat ng paghihirap na ibinigay mo sa akin. Naramdaman ni Marisol ang pagtigil ng paghinga ni Enzo. Ang katahimikan sa kusina ay naging kasing bigat ng isang hatol ng kamatayan. Bahagyang nanginig ang mga kamay ni Enzo na nakayakap sa baywang ni Marisol. Ang malamig at matigas na tono ng asawa ay tila isang hindi inaasahang sampal sa kaniyang pagkatao. Sa loob ng ilang sandali, ang hangin sa kusina ay naging kasing lapot ng dugong patuloy na umaagos mula sa daliri ni Marisol. What do you mean, sweetheart? Napapagod ka lang siguro sa pagluluto. Bulong ni Enzo. Ang kaniyang boses ay pilit na ibinabalik sa tamis ng isang mapagmahal na asawa. Inikot niya si Marisol at hinawakan ang kanyang mga balikat. Look at me. I forgot. Don't worry. Soon you will see me again. Bukas na ang operasyon mo, Marisol. Ang lahat ng paghihirap mo, ang lahat ng dilim, mawawala na. Ngumiti si Marisol, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata na nananatiling nakatitig sa kawalan. Sana nga, Enzo. Sana sa pagbukas ng mga mata ko, makita ko ang lahat ng bagay na pilit na itinatago sa akin ng tadhana. Ang amoy ng antiseptic at malamig na hangin galing sa aircon ng ospital ay bumalot sa katauhan ni Marisol. Nakahiga siya sa operating table, ang kaniyang pandinig ay naging kasing talas ng pangahit. Naririnig niya ang bawat kalansing ng mga kagamitang metal na inihahanda ng mga nurse, ang mahinang pag-usad ng gulong ng suwero, at ang mabigat na paghinga ni Enzo sa kaniyang tabi. Huwag kang matakot, Marisol. I will personally lead the surgery. I won't let anything happen to you. Pangako ni Enzo, habang hinahaplos ang kanyang noo. Sa ilalim ng telang nakatakip sa kanyang mukha, gustong sumigaw ni Marisol. Mamatay tao, magnanakaw, ngunit nanatili siyang tahimik. Kailangan niyang magtiis. Ang kanyang katawan ay tila isang bilangguang pilit na pinapasok ng mga lason na tinatawag nilang gamot. Pagkatapos ng ilang oras, na tila walang katapusan, ang operasyon ay natapos. Ang mundo ni Marisol ay binalot ng makapal na benda. Sa bawat tibok ng kaniyang puso, nararamdaman niya ang presensya ng sanggol sa kaniyang sinapupunan, ang buhay na kinuha sa kanya nang walang pahintulot. 3 araw ang lumipas bago dahan-dahang tinanggal ang mga benda. Ang silid ay madilim. Tanging isang maliit na lampara lamang ang nakabukas sa sulok. Naroon si Doña Victoria, nakatayo na, parang isang reyna ng kadiliman, at si Enzo na may halong kaba at pananabik sa mukha. Dahan-dahan, Marisol, buksan mo ang iyong mga mata. Utos ni Enzo. Sa pag-angat ng kanyang mga talukap, ang unang tumama sa kanyang paningin ay ang nakasisilaw na puting liwanag. Sumakit ang kanyang ulo, ngunit pilit niyang tinitiis. At doon, sa gitna ng malabong imahe, unting luminaw ang mukha ng lalaking kanyang minahal. Hindi anghel ang kanyang nakita. Nakita niya ang isang lalaking may mga matang puno ng lihim, isang mukhang nakaukit sa kanyang alaala
mula sa gabi ng aksidente. Ang mukhang huling nakita ng kanyang ama bago ito malagutan ng hininga. Nakakakita ka na ba, Hija? Tanong ni Doña Victoria. Ang kaniyang boses ay parang himig ng isang mapanirang sirena. Tumitig si Marisol sa kanila, ngunit pinanatili niyang walang emosyon ang kaniyang mukha. Malabo pa, parang may anino pa rin. Isang kasinungalingan. Nakikita na niya ang lahat. Nakikita na niya ang maruming banding ngiti ni Victoria at ang mapagkunwaring pag-aalala ni Enzo. Ngunit higit sa lahat, nakita niya ang isang babaeng nakatayo sa may pintuan, si Beatrice. Ang nurse na may suot na mamahaling relos, ang babaeng nakatingin sa kanya na may halong pangungutya at selos. Nakita ni Marisol ang palihim na pagpisil ni Enzo sa kamay ni Beatrice habang iniisip nilang hindi siya nakatingin. Ang hapdi ng katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa anumang hiwa ng kutsilyo. It's okay, sweetheart. Normal lang yan. You need to rest. Sabi ni Enzo sabay halik sa kanyang noo. Ang halik na yon ay parang lason na dumapo sa kanyang balat. Nang maiwan si Marisol sa silid kasama si Doña Victoria, lumapit ang matanda sa kanyang higaan. Ang amoy ng kanyang matapang na pabango ay tila sumasakal sa hangin. Ngayong nakakakita ka na, Marisol, huwag mong kakalimutan ang utang na loob mo sa pamilyang ito. Kung hindi dahil sa anak ko, bulag ka pa rin at palaboy-laboy. Ang sanggol sa sinapupunan mo ang magiging pambayad mo sa lahat ng kabutihan namin. Huwag kang gagawa ng anumang ikasisira ng pangalan ng mga Valderrama, kundi hindi itinuloy ng matanda ang kaniyang sasabihin, ngunit ang kaniyang mga kuko na bumaon sa braso ni Marisol ay sapat na banta. Nang makaalis ang matanda, naiwan si Marisol sa katahimikan ng gabi. Dahan-dahan siyang bumangon at lumapit sa salamin. Tiningnan niya ang kaniyang sarili, ang kaniyang mga matang muling nabuhay, ngunit ang kaniyang kaluluwa ay tila naging abo na. Hinaplos niya ang kaniyang tiyan. Patawarin mo ako, anak. Bulong niya sa sarili. Ngunit ang dugo ng mga Valderrama na dumadaloy sa iyo ay ang dugong nagmantsa sa kalsada kung saan namatay ang mga magulang ko. Magsisimula na ang paniningil. Pumum. Kinuha niya ang kaniyang bag at laking gulat niya nang makita ang isang maliit na kapirasong papel na isiniksik sa loob. Isang sulat na walang pirma, ngunit ang mga salitang nakasulat sa Taglish ay nagpahinto sa tibok ng kaniyang puso. You think he saved you? Check the laboratory records from the night of your admission. Hindi lang mata mo ang ginalaw nila. They stole more than your sight, Marisol. Naramdaman ni Marisol ang lamig na gumagapang mula sa kaniyang mga paa patungo sa kaniyang ulo. Hindi lang pala ang sanggol ang kinuha sa kaniya. May mas malalim pa palang krimen na naganap sa loob ng operating room na yon. Ang bawat sulok ng mansyon ng mga Valderrama ay tila isang bibig na handang lumamon sa pagkatao ni Marisol. Kahit na nakakakita na siya, pinili niyang panatilihin ang malabong titig at ang marahang pagkapit sa mga muebles. Para sa kanya, ang binuong kasinungalingan ay ang tanging kalasag na natitira. Ang mansyong ito, na dati ay itinuturing niyang kanlungan, ay naging isang hawlang ginto na puno ng nakalalasong usok ng insenso. Inumin mo ito, Marisol. Huwag kang makulit. Ito ay para sa ikalilinaw ng iyong paningin at para na rin sa kaligtasan ng bata. Utos ni Doña Victoria habang iniaabot ang isang baso ng gatas na may kakaibang dilaw na kulay. Ang amoy nito ay matamis na, tila may halong gamot, na nagpapakirot sa sikmura ni Marisol. Alam niya ang amoy na ito. Ito ang amoy ng pagkaantok, ang amoy ng kawalan ng malay. Sa loob ng ilang linggo, ito ang dahilan kung bakit tila palaging pagod ang kaniyang isip, kung bakit hindi siya makalaban. Salamat po, Mama Victoria. Mahinang sagot ni Marisol. Itinaas niya ang baso sa kaniyang mga labi, ngunit sa isang mabilis na pagkakataon, nang lumingon ang matanda upang ayusin ang mga kortina, ibinuhos ni Marisol ang likido sa loob ng isang malaking florera na may halamang orkidya.
mabuting bata. You know, Marisol, you should be grateful. Kung hindi dahil sa amin, baka nasa kalsada ka na ngayon, nilalangaw at walang patutunguhan. Ang mga Montenegro ay wala na. Kami na ang pamilya mo ngayon. Utang mo sa amin ang bawat hininga mo. Ang boses ni Victoria ay puno ng parinig. Isang tila matamis na lason na nagpapaalala sa kanya ng kanyang kawalan ng kapangyarihan. Naramdaman ni Marisol ang pagbaliktad ng kanyang sikmura. Ang hiya na dati ay nagpapayuko sa kanya ay unti-unting napapalitan ng isang apoy na nagmumula sa kanyang kailaliman. Utang na loob. Ang pumatay sa kaniyang mga magulang ang may lakas ng loob na humingi ng pasasalamat. Nang makaalis ang matanda, dahan-dahang tumayo si Marisol. Siniguro niyang walang tao sa pasilyo bago siya tumungo sa direksyon ng tufong ni Enzo. Ang silid na laging nakakubli sa likod ng mabigat na pintong nara. Ang bawat hakbang niya sa makapal na alpombra ay walang tunog. Tila isang aninong naglalakad sa sarili niyang bahay. Ang pagpihit ng doorknob ay nagdulot ng isang mahinang kalansing na nagpatibok ng mabilis sa kaniyang puso. Sa loob, ang amoy ng lumang papel at mamahaling tabako ay sumalubong sa kanya. Mabilis niyang hinalughog ang mga drawer ng lamesa ni Enzo. Ang kaniyang mga daliri ay nanginginig habang hinahanap ang anumang bagay na magpapatunay sa kaniyang hinala. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga medikal na libro, nahanap niya ang isang maliit na kahoy na kahon. Nang buksan niya ito, hindi mga alahas ang kanyang nakita. Isang matalas na piraso ng kristal na may bahid ng tuyong dugo. Ito ang piraso ng salamin mula sa windshield ng sasakyan ng kanyang ama. Ang alaala ng gabing iyon ay bumalik na parang isang malakas na hampas ng alon. Ang tunog ng pagpunit ng bakal, ang huling ungol ng kanyang ina, at ang mukha ni Enzo na punong-puno ng dugo habang nakatingin sa kanya. Bakit mo ito itinago, Enzo? Para paalalahanan ka sa gabi-gabing pinatay mo kami. Bulong ni Marisol. Ang kaniyang mga luha ay pumatak sa piraso ng kristal. Ngunit hindi lang yon ang nahanap niya. Sa ilalim ng kahon ay may isang lihim na dokumento mula sa isang fertility clinic. Ang petsa ay bago pa man siya mabuntis ng kusa. Nakasaad doon ang proseso ng artificial insemination na isinagawa habang siya ay nasa ilalim ng anesthesia para sa kaniyang mga mata. Ang kaniyang buong pagkatao ay tila gumuho. Hindi lang siya binangga, hindi lang siya binulag, kundi ninakawan din siya ng kaniyang dangal bilang isang babae. Ginawa siyang isang breeding machine para sa mga ambisyon ng mga Valderrama. Biglang tumigil ang mundo ni Marisol nang marinig niya ang tunog ng mga yabag sa labas ng pinto. Ang mabigat na hakbang ng sapatos na balat ni Enzo ay papalapit na. Marisol, are you in there? Ang boses ni Enzo ay puno ng hinala. Walang oras upang makabalik sa kaniyang silid. Napatingin si Marisol sa bintana, ngunit ang distansya nito sa lupa ay masyadong mataas. Mabilis niyang ibinalik ang kahon at ang dokumento, ngunit sa pagmamadali niya, ang piraso ng kristal ay nahulog sa ilalim ng mabigat na lamesa. Bumukas ang pinto. Pumasok si Enzo. Ang kaniyang mga mata ay naniningkit habang tinitingnan ang asawang nakatayo sa gitna ng silid. Ang mga kamay ay nakakapit sa gilid ng lamesa. "What are you doing here, sweetheart?" sabi ni Mama. "Natutulog ka na dahil sa gamot," sabi ni Enzo. Dahan-dahang lumalapit, ang kanyang anino ay bumabalot sa maliit na katawan ni Marisol. "Nawawala ako, Enzo?" Ang dilim pa rin sa paningin ko. Akala ko ito ang kwarto natin. Pilit na panginginig ng boses ni Marisol. Ang kanyang mga mata ay pilit na umiiwas sa direktang tingin. Huminto si Enzo sa harap niya. Iniangat niya ang baba ni Marisol at tiningnan ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, ang lamig ng kanyang mga daliri ay tila isang babala. Talaga? O baka naman nakakakita ka na ng mas malinaw kaysa sa inaakala ko? Marahang ibinaba ni Enzo ang kanyang tingin sa sahig.
Doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, ay ang piraso ng kristal na naglalabas ng isang nakasisilaw na kislap, isang piraso ng nakaraan na hindi na maaaring itago pa. Nanigas ang buong katawan ni Marisol habang nakatingin si Enzo sa sahig. Ang piraso ng kristal na nagmula sa kaniyang madugong nakaraan ay tila isang buhay na saksi na sumisigaw sa gitna ng katahimikan. Sa sandaling iyon, ang kaniyang puso ay tumitibok. Nang ganoon na lamang kabilis, tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng isang saradong palad. Ano ito, Marisol? Bakit may piraso ng salamin dito sa ilalim ng lamesa ko? Ang boses ni Enzo ay naging kasing lamig ng bakal. Dahan-dahan siyang yumuko at pinulot ang kristal. Itinaas niya ito sa tapat ng kaniyang mga mata. Hinahayaang maglaro ang liwanag ng buwan sa matatalas nitong gilid. Hindi ko alam, Enzo. May narinig lang akong nahulog ng mabunggo ko ang lamesa. Akala ko ay kung anong gamit mo lang. Pilit na pinalambot ni Marisol ang kaniyang boses, ginagamit ang kaniyang kahinaan bilang sandata. Masakit ba? May nabasag ba ako? Tumingin si Enzo sa kanya. Ang kanyang mga mata ay tila nagnanais na hukuay ng kailaliman ng isip ni Marisol. Ngunit sa huli, isang pilit ng ngiti ang sumilay sa kaniyang mga labi. Binitawan niya ang kristal sa ibabaw ng lamesa at lumapit kay Marisol. Wala lang ito, sweetheart. Isang lumang gamit mula sa ospital. Huwag mo na itong intindihin, sabi niya habang dahan-dahang hinahaplos ang pisngi ni Marisol. Ang kanyang mga daliri ay may amoy ng latex at alak, isang amoy na nagpapaalala kay Marisol na ang lalaking ito ay sanay na humawak ng buhay at kamatayan. Bakit ka ba kasi nandito? Sabi ko sa'yo, delikado ang palakad-lakad ng mag-isa. You're pregnant, Marisol. Ang anak natin ang pinakamahalagang bagay sa mundo ngayon. Isipin mo ang sakripisyong ginawa ko para lang mabigyan ka ng bagong buhay. Don't waste it by being stubborn. Ito na naman ang kanyang gaslighting. Ang bawat salita ni Enzo ay parang lason na binalot sa asukal. Pinapaalala sa kanya na wala siyang halaga kung wala ito, na ang kanyang buhay ay isang utang na dapat bayaran ng habambuhay na pagsunod. I'm sorry, Enzo. Minsan kasi, pakiramdam ko ay lalo lang akong nagiging bulag sa loob ng bahay na ito. Sagot ni Marisol, isang pahayag na may dobleng kahulugan na hindi nakuha ng lalaki. Pinalabas siya ni Enzo sa silid, ngunit bago pa man sila makarating sa hagdan, sumalubong sa kanila si Doña Victoria. Ang matanda ay may hawak na isang itim na folder. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng kapangyarihan. Lorenzo, kailangan nating mag-usap. Ang mga board members ng Montenegro Shipping ay nagtatanong na tungkol sa mga huling lagda sa mga dokumento ng kargamento, sabi ni Victoria. Ang kaniyang mga mata ay saglit na dumapo kay Marisol na may halong pandidiri. Marisol, Hija, bumalik ka na sa kwarto mo. Ang mga usaping negosyo ay hindi para sa mga buntis na katulad mo. Masyadong mabigat ito para sa iyong isipan. Utang na loob mo sa amin na pinapatakbo pa namin ang kumpanya ng mga magulang mo habang ikaw ay nagpapahinga. Be a good wife and just wait for the results. Utang na loob. Ang dalawang salitang yon ay tila mga latigo na humahampas sa likod ni Marisol. Ang kumpanyang itinayo ng kanyang ama mula sa pawis at dugo ay unti-unti nang kinakatay ng mga buwitreng ito sa harap mismo ng kanyang mga mata. Tumango si Marisol at dahan-dahang lumakad palayo, ngunit hindi siya tumuloy sa kanyang kwarto. Nagtago siya sa likod ng malaking haligi ng pasilyo. Ang kanyang pandinig ay nakatuon sa bulungan ng mag-ina sa ibaba. Siguraduhin mong hindi siya makakaalis ng bahay, Lorenzo. Ang mga abogado ng mga Montenegro ay nagsisimula ng magduda. Kapag nalaman nilang peke ang mga pirma sa transfer of assets, lahat tayo ay babagsak. Boses iyon ni Victoria, matalim at puno ng takot. I know, Mama. Gagawa ako ng paraan. Dadagdagan ko ang dosis ng kaniyang bitamina. She needs to be docile.
Kapag nanganak na siya, huli na ang lahat para sa kanila. Ang bata, ang magiging susi natin para sa legal na kontrol, sagot ni Enzo. Naramdaman ni Marisol ang isang matinding pangangatog sa kanyang tuhod. Hindi na lang ito tungkol sa kanyang mga mata o sa kanyang dangal. Ito ay tungkol sa kanyang buhay at sa kinabukasan ng kumpanya ng kanyang pamilya. Balak nila siyang gawing isang buhay na estatwa, isang tau-tauhan, habang ninanakaw ang lahat ng kanyang pag-aari. Pumasok si Marisol sa kanyang silid at mabilis na isinarado ang pinto. Hinagilap niya ang kanyang lumang bag na nakatago sa ilalim ng kama. Doon, sa isang lihim na bulsa, ay nahanap niya ang isang lumang cellphone, isang unit na hindi alam ng mga Valderrama. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ang device. Isang mensahe ang pumasok mula sa isang hindi kilalang numero. Marisol, ang oras mo ay nauubos na. Bukas, may darating na maghahatid ng bulaklak sa mansyon. Tanggapin mo ang mga puting liryo. Doon nakatago ang iyong kaligtasan. Don't trust the doctor. Don't trust the mother. Trust only the shadow of the past. Napatingin si Marisol sa bintana. Ang ulan ay nagsisimula nang pumatak sa salamin. Ang bawat patak ay parang mga luhang nagmula sa langit. Hindi siya pwedeng maging biktima na lamang. Kung ang kailangan ay maging isang anino, gagawin niya. Ang umaga sa mansyon ng mga Valderrama ay laging nagsisimula sa amoy ng basang lupa at ang matapang na aroma ng barakong kape na iniinom ni Doña Victoria sa terasa. Ngunit para kay Marisol, ang bawat pagsikat ng araw ay tila isang panibagong hakbang patungo sa isang bitag na dahan-dahang sumasara. Isang puting van ang huminto sa tapat ng malaking tarangkahan. Isang lalaking nakasuot ng uniforme ng flower shop ang bumaba. Bitbit ang isang malaking kumpol ng mga puting liryo. Ang mga talulot nito ay tila gawa sa porselana, nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Ngunit sa kultura ng mga Pilipino, ang puting liryo ay madalas na paalala ng kamatayan at huling hantungan. Para kanino yan? Ang boses ni Doña Victoria ay tumalas. Ang kanyang mga mata ay sumingkit habang nakatingin sa mga bulaklak mula sa terasa. Para kay Ma'am Marisol Montenegro po, mula sa isang humihingi ng tawad. Sagot ng delivery man. Napahawak si Marisol sa gilid ng kanyang upuan sa loob ng silid kainan. Narinig niya ang pangalan ng kanyang pamilya, Montenegro. Isang pangalang pilit na ibinabaon sa limot ng mga Valderrama. Ibigay mo sa akin. Ako na ang mag-aabot sa kanya. Utos ni Victoria habang bumababa ng hagdan. Ang tunog ng kanyang tsinelas sa marmol ay tila isang babala. Kinuha ng matanda ang mga bulaklak at pumasok sa silid kainan. Inilapag niya ang mga ito sa tapat ni Marisol ng may kalakasan. Dahilan, upang may ilang talulot na malaglag sa sahig. Lirio? How ironic. Parang para sa patay. Parinig ni Victoria. Ang kaniyang boses ay puno ng pangungutya. Sino na naman ang nagpapadala sa iyo nito, Marisol? Baka nakakalimutan mong asawa ka na ni Lorenzo. Ang hiya naman sa pamilya namin kung may ibang lalaking nagpaparamdam sa iyo. Hindi ko alam, Mama Victoria. Baka isa lang sa mga dating kliyente ni Papa. Mahinang sagot ni Marisol. Pilit na itinatago ang panginginig ng kaniyang boses. Eksaktong pumasok si Enzo sa silid, kasunod niya si Beatrice na may dalang medical kit. Ang presensya ni Beatrice sa loob ng bahay bilang personal nurse ni Marisol ay isang malaking sampal. Bawat sulyap ng babae, bawat pag-aayos niya ng suwero ni Marisol ay puno ng gigil at pagnanais na agawin ang kaukulan ni Marisol. "Oh, Lilis, ang bango naman," sabi ni Beatrice habang lumalapit. Ang kaniyang Taglish ay tila may halong asido. But you know, Marisol, masyadong matapang ang amoy nito para sa isang buntis. It might cause headaches. Better if I put it in the hallway, right, Doc Enzo? Gawin mo ang sa tingin mo ay tama. Beatrice,
Walang pakialam na sagot ni Enzo habang binabasa ang dyaryo. Wait. Pigil ni Marisol. Ang kanyang boses ay biglang naging matatag. Gusto ko silang itabi sa kwarto ko. Regalo yan sa akin. At gusto kong maamoy ang alaala ng aking pamilya. Nagkatinginan si Enzo at Victoria. Ang biglang pagmamatigas ni Marisol ay hindi nila inaasahan. Upang hindi magkaroon ng gulo, tumango na lamang si Enzo. Dinala ni Marisol ang mga bulaklak sa kaniyang silid. Isinarado niya ang pinto at mabilis na hinalughog ang mga tangkay ng liryo. Doon, sa pinakailalim ng basket, nakatago ang isang maliit na plastik na may lamang flash drive at isang gintong susi na may tatak ng isang tanyag na bangko sa Makati. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Alam niya kung kanino galing ito. Sa kanyang yumaong ama, isang safety deposit box na tanging siya lang ang may alam. Ngunit bago pa man niya maitago ang mga gamit, bumukas ang pinto ng walang katok. Pumasok si Beatrice. Ang kanyang muka ay tila isang hayop na nakakita ng biktima. Anong itinatago mo, Marisol? Tanong ni Beatrice, dahan-dahang lumalapit. I saw you hiding something. You think you're so smart? Akala mo ba hindi ko alam na nagpapanggap ka lang na mahina? Lumabas ka, Beatrice. Wala kang karapatang pumasok dito ng basta-basta. Matapang na sagot ni Marisol. Tumawa si Beatrice, isang tawang puno ng kawalang galang. Kahit anong gawin mo, Marisol, you are just a placeholder. Ang anak na nasa sinapupunan mo, he's the only reason why Enzo is still with you. After that baby is born, you are nothing. You are just a blind girl in a world that doesn't want you. Lalapit sana si Beatrice upang agawin ang hawak ni Marisol. Ngunit biglang naramdaman ni Marisol ang isang matinding sipa mula sa kaniyang sinapupunan. Napahawak siya sa kaniyang tiyan, ang sakit ay tila isang babala. Leave. Now. O isisigaw ko sa buong bahay na tinatangka mong saktan ang tagapagmana ng mga Valderrama. Banta ni Marisol. Nanggigigil na umatras si Beatrice, ngunit bago siya lumabas, nag-iwan siya ng mga salitang tumimo sa isip ni Marisol. Enjoy your flowers while they're fresh, Marisol. Dahil kapag nalanta na ang mga yan, kasabay nilang malalanta ang lahat ng pag-asa mo. Nang makaalis si Beatrice, mabilis na itinago ni Marisol ang flash drive sa loob ng kaniyang unan. Ngunit nang lumingon siya sa direksyon ng bintana, nakita niya ang isang maliit na pulang ilaw sa sulok ng kisame. Isang hidden camera. Ang kanyang bawat galaw, ang kanyang bawat lihim, ay pinapanood ni Enzo mula sa kabilang silid. Ang laro ng pusa at daga ay nagsisimula na at si Marisol ang dagang nakakulong sa isang silid na puno ng mga mata. Ang maliit na pulang ilaw sa sulok ng kisame ay tila isang matang nagmamasid mula sa impyerno. Alam ni Marisol na bawat paghinga niya, bawat paggalaw ng kanyang mga daliri at bawat patak ng kanyang luha ay kinukunan ng bidyo para sa kasiyahan at seguridad ni Enzo. Sa loob ng ilang sandali, ang kaniyang puso ay tumibok ng marahas, ngunit mabilis niyang pinakalma ang kaniyang sarili. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang ipinikit ang kaniyang mga mata. Ipinagpatuloy niya ang kaniyang pag-arte. Kinapakapan niya ang hangin. Ang kaniyang mga kamay ay tila naliligaw hanggang sa mahawakan niya ang plorera ng mga puting liryo. Ang bango ninyo. Sana ay nakikita ko ang ganda ninyo. Bulong ni Marisol sa hangin. Sinisiguradong maririnig siya ng mikropono ng kamera. Inilapit niya ang kaniyang mukha sa mga bulaklak. Hinahayaang takpan ng kaniyang buhok ang kaniyang mga kamay habang palihim niyang isinusuksok ang flash drive sa loob ng tupi ng kaniyang makapal na maternity dress. Sa kabilang silid, sa harap ng tatlong malalaking monitor, nakaupo si Enzo. Ang liwanag ng screen ay nagbibigay ng asul na kulay sa kaniyang mukha na nagpapatingkad sa kaniyang pagiging tila isang baliw na siyentipiko. Pinagmamasdan niya ang bawat galaw ni Marisol. She's so innocent, so helpless,
Bulong ni Enzo sa kanyang sarili. May bahid ng pagsisisi sa kanyang boses, ngunit mas matimbang ang kanyang pagnanais na kontrolin ang tadhana. This is for us, Marisol. Para sa pamilyang bubuuin natin. Kapag nakuha ko na ang huling pirma mo sa pagsasanib ng Montenegro at Valderrama, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng luho sa mundo. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Beatrice, dala-dala ang isang baso ng whiskey. Inilapag niya ito sa lamesa at humilig sa balikat ni Enzo. Ang kaniyang mga mata ay nakatutok din sa screen kung nasaan si Marisol. Look at her. Nag-uusap sa mga patay na bulaklak. Pangungutya ni Beatrice. Enzo, you're wasting too much time. Bakit kailangang dumaan pa sa ganitong drama? We can just force her to sign. Pagkatapos, ipadala mo na siya sa isang asylum sa probinsya. Hindi niya kailangang malaman na ang anak niya ay lalaki sa piling ko. Shut up, Beatrice. Malamig na tugon ni Enzo. Marisol is not a commoner. She has the Montenegro blood. Kung may mangyaring masama sa kanya ng walang paliwanag, kakalkalin ng mga abogado ang lahat. I need her to be legally incapacitated or to die naturally after the birth. Until then, she stays here. Sa loob ng silid, naramdaman ni Marisol ang lamig ng pawis sa kaniyang likuran. Hindi niya naririnig ang usapan ni na Enzo, ngunit alam niya ang takbo ng kanilang mga isip. Kailangan niyang makahanap ng paraan upang mabasa ang laman ng flash drive. Ang tanging computer sa bahay na may internet at hindi kontrolado ni Victoria ay ang laptop sa silid-aklatan na ginagamit ng mga accountant ng kumpanya tuwing Sabado. Kinabukasan, sinadya ni Marisol na magpanggap na nahihilo. Enzo, ang bigat ng pakiramdam ko. Can I just stay in the library? Masyadong mainit sa kwarto ko at gusto ko lang makarinig ng mga tunog ng mga pahina ng libro. It calms me. Dahil sa kaniyang pagiging masunurin nitong mga nakaraang araw, pinayagan siya ni Enzo. Okay, sweetheart. I'll ask Beatrice to assist you. No need. I can manage with my cane. Masyadong matapang ang perfume ni Beatrice, lalo lang akong nasusuka. Matapang na sabi ni Marisol. Nang makarating sa silid-aklatan, siniguro ni Marisol na ang mga tauhan ay abala sa kabilang bahagi ng mansyon. Alam niyang may CCTV din doon, kaya kailangan niyang maging maingat. Umupo siya sa harap ng isang lumang computer na nakatago sa sulok ng madilim na pasilyo ng mga libro. Gamit ang kaniyang pandama, isinaksak niya ang flash drive. Nang bumukas ang mga file, ang kaniyang mga mata ay halos lumabas sa kaniyang ulo. Hindi lang ito mga ebidensya ng aksidente. May mga video doon. Ang video ng gabi kung kailan siya binuntis sa ilalim ng anesthesia. Nakita niya ang kaniyang sarili, walang malay, habang ang kaniyang asawa at ang kaniyang biyanan ay nag-uusap tungkol sa kanya na tila siya ay isang hayop na pinaparami para sa negosyo. Ngunit ang pinakanakakagimbal ay ang huling file. Isang dokumento tungkol sa kanyang mga magulang. Ang aksidente ay hindi isang aksidente. Si Doña Victoria ang nag-utos na putulin ang brake ng sasakyan ng mga Montenegro at si Enzo ang inatasan na aksidenteng bumangga sa kanila upang masiguro na walang makakaligtas. Ngunit dahil sa kaniyang kahinaan, hindi niya napatay si Marisol. Napatakip ng bibig si Marisol upang hindi makawala ang isang malakas na hikbi. Ang galit na nararamdaman niya ay tila isang bulkang sasabog. Ang kaniyang buong buhay ay isang serye ng mga panlilinlang mula sa mga taong tinawag niyang pamilya. Hindi ninyo ako mapapatay, bulong ni Marisol. Ang kaniyang mga mata ay nag-aapoy sa puot. Utang ninyo sa akin ang buhay ng mga magulang ko at sisiguraduhin kong babayaran ninyo yon ng higit pa sa dugo. Biglang may narinig siyang kalansing ng susi sa pinto ng silid-aklatan. Mabilis niyang hinugot ang flash drive, ngunit sa kaniyang pagmamadali, nahulog ang kaniyang tungkod sa sahig na lumikha ng isang malakas na tunog na umalingaw-ngaw sa buong silid. Marisol? Why are you hiding in the dark?
Ang boses ni Beatrice ay papalapit, puno ng panunubok. Hala Marisol, bakit ka nagtatago rito sa dilim? At ano yang ingay na narinig ko? Ang boses ni Beatrice ay matalim, tila isang tuka ng bitre na handang manakit. Naramdaman ni Marisol ang init ng hininga ng babae sa kanyang pisngi habang dahan-dahan itong lumalapit. Mabilis na isinuksok ni Marisol ang flash drive sa loob ng kaniyang medyas, sa ilalim ng kaniyang mahabang saya. Gamit ang kaniyang nanginginig na mga kamay, kinapa niya ang sahig hanggang sa mahawakan niya ang kaniyang tungkod. Beatrice, ikaw pala iyan. Muntik na akong mahulog. Nabitawan ko ang aking hawak. Mahinang sagot ni Marisol. Ang kaniyang boses ay sadyang ginawang paos at puno ng takot. Ang dilim, palaging madilim. Gusto ko lang maramdaman ang mga libro ni Papa, pero tila pati sila ay ayaw nang magpalamit sa akin. Humalakhak si Beatrice, isang tunog na puno ng pangungutya. Dramatista ka rin, ano? Don't worry, Marisol. Bukas, sa binyag ng anak mo, lahat ng atensyon ay nasa iyo. Pero pagkatapos nyon, baka masanay ka na sa dilim dahil wala ka nang babalikan. Hinila ni Beatrice ang braso ni Marisol nang may kalakasan upang itayo ito. Tara na. Doña Victoria is waiting. Kailangan mong isukat ang gown mo para bukas. It's a designer piece, expensive and pure white. Sayang nga lang, hindi mo makikita kung gaano ka kaputi sa labas, kahit gaano kadumi ang swerte mo sa loob. Dumating ang araw ng binyag. Ang katedral ay punong-puno ng mga bulaklak na puting rosas at estatwa ng mga anghel. Naroon ang pinakamataas na lipunan ng Pilipinas, mga politiko, mga negosyante, at ang mga dating kaibigan ng mga Montenegro. Lahat sila ay nakatingin sa magandang asawa ni Dr. Lorenzo Valderrama, na tila isang birheng naglalakad sa gitna ng dambana, bit-bit ang kanyang sanggol. Si Enzo ay nakatayo sa tabi niya. Kargada ang bata. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki. You look beautiful, Marisol. Bulong niya, sabay halik sa kanyang pisngi sa harap ng mga kamera. Ang bawat flash ng kumpas ng mga photographer ay tila isang kidlat na nagpapaalala kay Marisol ng gabi ng aksidente. Sa gitna ng seremonya, bago ang reception sa isang malapit na Marangyang hotel, may inihandang tribute si Doña Victoria. Isang maikling video para sa ating munting anghel at sa pagmamahalan ni Lorenzo at Marisol. Anunsyo ng matanda sa harap ng mikropono, ang kaniyang perlas na kwintas ay nagniningning sa ilalim ng mga chandelier. Ang mga ilaw sa ballroom ay dahan-dahang namatay. Ang malaking projector screen ay bumaba. Inaasahan ng lahat ang mga larawan ng ultrasound, ang mga ngiti ng mag-asawa, at ang marangyang buhay ng mga Valderrama. Ngunit nang magsimula ang video, ang tumambad ay hindi ang mukha ng sanggol. Isang madilim na kalsada. Ang tunog ng mabilis na pag-usad ng sasakyan na unti-unting napapalitan ng nakapangingilabot na pagpunit ng bakal sa bakal. Ang dashcam footage mula sa sasakyan ni Enzo noong gabing mamatay ang mga Montenegro ay malinaw na malinaw. Nakita ng lahat kung paano sadyang ibinangga ni Enzo ang kaniyang sasakyan at kung paano siya bumaba upang tingnan ang duguang katawan ng ama ni Marisol nang walang anumang bakas ng awa. Ang buong ballroom ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga kutsara at tinidor ay napatigil sa paggalaw. Ang mga bulungan ay tila isang dambuhalang alon na dahan-dahang lumalaki. Anong kabalastugan ito? Isinigaw ni Doña Victoria. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng kanyang buhok. Lorenzo, patayin mo yan! Ngunit hindi natapos doon. Ang video ay lumipat sa isang mas malapit na anggulo, sa loob ng isang operating room. Doon, narinig ang boses ni Enzo at Victoria habang pinagpaplanuhan ang lihim na pagbubuntis kay Marisol habang ito ay walang malay. She is just a vessel, Mama. After she signs the papers, she is useless. Ang boses ni Enzo sa video ay naging kasing talas ng isang hatol ng kamatayan. Dahan-dahang binitawan ni Marisol ang kaniyang tungkod. Tumayo siya ng tuwid.
Ang kanyang mga mata na dati ay nakatitig sa kawalan ay direktang tumingin sa mga mata ni Enzo, isang tingin na puno ng apoy at puot. Marisol, you can see? Nauutal na tanong ni Enzo. Ang kanyang buong mundo ay gumuho sa isang saglit. Isang malakas na sampal ang ibinigay ni Marisol kay Enzo. Isang sampal na narinig hanggang sa pinakadulo ng ballroom. Ang lakas ng hampas ay naging sanhi ng pagtalsik ng salamin ni Enzo sa sahig. Nakikita ko na ang lahat, Enzo. Nakikita ko na ang dumi ng kaluluwa mo. Ang boses ni Marisol ay umalingaw-ngaw, matatag at walang panginginig. Ang binyag na ito ay hindi para sa anak ko. Ang binyag na ito ay para hugasan ang pangalan ng mga Montenegro mula sa inyong mga kamay na puno ng dugo. Kinuha ni Marisol ang bata mula sa mga kamay ni Enzo na nanginginig. Humarap siya sa mga bisita. Ang kaniyang puting gown ay tila naging isang baluti ng isang reyna. Mula sa araw na ito, ang batang ito ay hindi isang Valderrama. Siya ay isang Montenegro. At kayo, itinuro niya sina Enzo at Victoria, ay magsisimula nang mabulok sa impyernong kayo mismo ang gumawa. Sa labas ng hotel, ang mga sirena ng pulisya ay nagsimula ng marinig. Hindi isang ingay kundi isang musika ng katarungan para kay Marisol. Ang marangyang ballroom na dati ay puno ng halimuyak ng mga mamahaling bulaklak ay biglang naging isang malamig na korte ng katarungan. Ang mga asul at pulang ilaw mula sa mga sasakyan ng pulisya sa labas ay tumatagos sa mga bintanang kristal, nagbibigay ng isang nakababahalang kulay sa mga mukha ng mga panauhin. Walang sino man ang nangahas na gumalaw. Ang tanging maririnig ay ang mabigat na paghinga ni Enzo at ang mahinang paghikbi ni Doña Victoria na pilit na nagtatago sa likod ng kaniyang mamahaling panyo. Dahan-dahang lumapit ang dalawang opisyal ng pulisya kay Enzo. Ang tunog ng kanilang mga sapatos na balat sa makintab na sahig ay tila isang martilyo na nagpapako sa huling pag-asa ng mga Valderrama. Dr. Lorenzo Valderrama, you are under arrest for the counts of reckless imprudence resulting in double homicide and the unauthorized medical procedure performed on Marisol Montenegro. Ang boses ng pulis ay baritono at walang bahid ng emosyon. Naramdaman ni Enzo ang malamig na metal na pumatong sa kanyang mga pulso. Ang kalansing ng posas ay umalingaw-ngaw sa buong silid, isang tunog na naghudyat ng kaniyang pagbagsak mula sa rurok ng tagumpay patungo sa kailaliman ng kahihiyan. Marisol, makinig ka sa akin. Pagsusumamo ni Enzo, ang kanyang boses ay basag at puno ng desperasyon habang hinihila siya palayo. I did it because I love you. I couldn't lose you. Pinagbigyan ko lang ang gusto ni Mama dahil ayaw kitang iwan. Huminto si Marisol sa tapat ng pintuan. Hindi niya nilingon ang lalaki. Ngunit ang kanyang boses ay sapat na upang marinig ng lahat. Hindi pag-ibig ang pumatay ng magulang Enzo. Hindi pag-ibig ang nakawin ang karapatan ng isang babae sa sarili niyang katawan. Ang tawag doon ay obsesyon. Ang tawag doon ay kasamaan. Huwag mong dungisan ang salitang pag-ibig sa harap ng anak ko. Sa isang sulok, si Beatriz ay pilit na umaatras, sinusubukang humalo sa karamihan upang makatakas. Ngunit bago pa man siya makarating sa labasan, hinarang siya ng isang babaeng abogado, ang matapat na katiwala ng mga Montenegro noong araw. Don't go too far, Nurse Beatriz. May warrant din kami para sa'yo. Accessory to the crime and professional malpractice. You might want to keep your statements for the court. Ang matatag na sabi ng abogado. Ang mukha ni Beatriz ay naging kasing puti ng papel. Ang kanyang pangarap na maging susunod na Doña Valderrama ay naglaho na parang bula, napalitan ng takot sa rehas na naghihintay sa kanya. Samantala, si Doña Victoria ay tila isang lantang gulay na napaupo sa kaniyang silya. Ang mga matatandang socialite na dati
ay humahalik sa kaniyang pisngi ay isa-isang tumalikod, ang kanilang mga bulong ay tila mga palaso na tumatama sa kaniyang hiya. Ang kaniyang dangal, ang kumpanyang pilit niyang ninakaw, at ang kaniyang anak ay sabay-sabay na nawala sa loob lamang ng isang gabi. "This is not over, Marisol." Sigaw ni Victoria, ang kaniyang boses ay pumiyok sa galit. "Utang mo sa amin ang buhay mo. Kung hindi dahil sa pera namin, namatay ka na sa kalsada." Tumingin si Marisol sa kaniyang biyenan. "Sa huling pagkakataon, ang perang ginamit ninyo ay pera ng mga Montenegro, Victoria, at ang buhay na sinasabi ninyo, iyon ang buhay na muntik ninyong kitlin. Ngayong gabi, tinatapos ko na ang lahat ng utang na loob na kailanman ay hindi naman naging totoo." Lumabas si Marisol ng hotel, binuhat ang kanyang anak ng may ibayong lakas. Ang ulan na kanina pa nagbabanta ay nagsimula nang pumatak, ngunit hindi ito malamig para sa kanya. Ito ay tila isang paglilinis sa lahat ng dumi na kaniyang naranasan. Sumakay siya sa isang itim na sasakyan na naghihintay sa kanya. Sa loob, binuksan niya ang kanyang bag at kinuha ang larawan ng kanyang mga magulang. Hinaplos niya ang mga mukha nito habang ang mga luha ay dahan-dahang gumugulong sa kanyang mga pisngi. "Papa, Mama, nabawi ko na ang pangalan natin." Bulong niya. Ngunit habang umaandar ang sasakyan, napansin ni Marisol ang isang mabilis na anino ng isa pang sasakyan na sumusunod sa kanila sa gitna ng madilim na kalsada. Isang kaba ang muling gumising sa kanyang sistema. Naisip niya, ang katarungan ba ay tunay na makakamit sa loob ng isang gabi? O ang mga kamay ng mga Valderrama ay mas mahaba pa kaysa sa inaasahan niya? Ang kaba sa dibdib ni Marisol ay tila isang tambol na mabilis ang paghampas habang pinagmamasdan ang mga anino ng ilaw ng sasakyang sumusunod sa kanila sa gitna ng malakas na ulan. Ang bawat pag-ikot ng gulong sa basang kalsada ay nagbibigay ng tunog ng pag-araro sa tubig, isang tunog na nagpapatindi sa kaniyang pag-aalala. Ngunit nang huminto ang sasakyan sa harap ng isang ligtas na gusali sa Makati, ang sumunod na sasakyan ay huminto rin. Bumaba ang isang lalaking nakabarong. Ang kaniyang mukha ay pamilyar kay Marisol. "Ma'am Marisol, huwag po kayong matakot. Ako po si Attorney Santos, ang dating kanang kamay ng inyong ama. Narito po ang lahat ng ebidensya ng ilegal na paglipat ng ari-arian ng Montenegro Shipping sa mga Valderrama. Handa na po kaming bawiin ang lahat." Huminga ng malalim si Marisol. Ang kaniyang mga mata ay nagningning sa gitna ng dilim. "Gawin ninyo ang lahat, attorney. I want them to feel how it is to lose everything, just like how I lost my parents." Pagkalipas ng isang buwan, ang bawat balita sa radyo at telebisyon ay nakatuon sa pinakamalaking iskandalo sa lipunan ng Pilipinas. Ang Valderrama case ay naging simbolo ng kasakiman at panlilinlang. Sa loob ng isang malamig na silid sa Professional Regulation Commission, PRC, nakaupo si Enzo. Wala na ang kaniyang mamahaling coat, wala na ang kaniyang prestihiyosong tindig. Ang kaniyang mga kamay na dati ay hawak ang pinakabagong teknolohiya sa medisina ay nanginginig habang nakapatong sa lamesang kahoy. In light of the evidence presented regarding the unauthorized medical procedure and the falsification of medical records, this board has decided to revoke your license to practice medicine permanently. Dr. Lorenzo Valderrama. Ang boses ng chairman ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang pangarap. Nanlumo si Enzo. Ang kanyang pagiging doktor ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng dangal. Ang makitang binabali ang kanyang lisensya sa harap niya ay mas masakit pa kaysa sa rehas ng kulungan. Nang lumingon siya, nakita niya si Marisol na nakatayo sa may pintuan. Ang kaniyang asawa ay mukhang isang tunay na reyna, nakasuot ng itim na suit, matatag at hindi matitibag. "Marisol, please!" Bulong ni Enzo, ang kaniyang mga mata ay namumula sa pagsisisi.
Tumingin si Marisol sa kanya, ngunit ang kanyang mga mata ay tila tumitingin sa isang estranghero. Ang mga kamay mo ay hindi nararapat na humawak ng buhay, Enzo. Dahil ang mga kamay na yan ay sanay na pumatay at magnakaw. Lumakad siya palayo nang walang anumang bakas ng lumingon. Samantala, sa mansyon ng mga Valderrama, ang eksena ay mas masahol pa. Dumating ang mga sheriff kasama ang mga kinatawan ng bangko. Ang mga gintong estatwa, ang mga mamahaling painting, at maging ang mga imported na kurtina ay isa-isang nilalagyan ng pulang tag. "You can't do this! This is my house! I am Doña Victoria Valderrama!" Sigaw ng matanda habang pilit na humahawak sa poste ng hagdan. Ang kanyang muka ay punong-puno ng pawis, ang kanyang makeup ay humalo na sa kanyang mga luha na nagmukhang isang nakatatakot na maskara. "Actually, ma'am, this house was collateral for the loans you took under the forged signature of Marisol Montenegro. Ngayong na-freeze na ang lahat ng accounts ninyo, ang bahay na ito ay pag-aari na muli ng Montenegro Shipping," paliwanag ng sheriff. Napilitang lumabas si Victoria sa kalsada, bitbit lamang ang isang maliit na maleta na puno ng kaniyang mga hiyas na wala na ring halaga dahil lahat ay nakaprenda na. Nakita niya ang mga kapitbahay niyang dati ay kaniyang kinukutya. Ngayon ay nakatingin sa kanya na may halong pangungutya at gigil. Ang kaniyang hiya ay umabot sa sukdulan. Ang babaeng dating lumalakad sa pulang alpombra ay naroon na ngayon sa maruming bangketa, naghihintay ng taxi na wala namang dumarating. Sa isang mas maliit na balita, si Beatrice ay nahatulan din ng pagkakulong dahil sa pakikipagsabwatan. Ang kaniyang kagandahan ay unti-unting kumukupas sa loob ng masikip na selda, kasama ang mga taong dati ay kaniyang tinitingnan bilang mga basura. Ang karma ay hindi dumating ng mabilis, ngunit dumating ito nang may bigat na hindi nila kayang pasanin. Si Marisol ay muling nakatayo sa opisina ng kanyang ama sa Montenegro Shipping. Hinaplos niya ang lamesang narra. Nararamdaman ang init ng alaala ng kanyang pamilya. "We are home, Papa." Bulong niya sa hangin. Ngunit sa gitna ng tagumpay, may isang bagay na hindi pa rin mahanap ni Marisol, ang tunay na kapayapaan sa kanyang puso. Alam niyang ang bawat paniningil ay may kapalit na hapo sa kaluluwa. 5 taon na ang lumipas mula nang gumuho ang toreng buhangin ng mga Valderrama. Ang kalsada ng Maynila ay tila hindi nagbago, ngunit ang mundo ni Marisol Montenegro ay naging kasing liwanag ng sikat ng araw sa dagat. Wala na ang kaba, wala na ang dilim. Ngayon, siya na ang tumatayong haligi ng Montenegro Shipping, isang babaeng kinatatakutan sa boardroom ngunit hinahangaan sa kaniyang mga kawanggawa. Sa kaniyang opisina na gawa sa salamin at asro, nakatitig si Marisol sa kaniyang 5 taong gulang na anak, si Mateo. Ang bata ay may mga mata ni Marisol, mga matang puno ng kuryosidad, ngunit ang hugis ng panga nito ay isang masakit na paalala ng lalaking pilit niyang ibinaon sa limot. "Mama, look! I drew a big ship for you," masayang sabi ni Mateo. Ipinapakita ang isang makulay na guhit. Ngumiti si Marisol, ngunit ang kaniyang isip ay lumipad sa kabilang panig ng lungsod. "Ang ganda, anak. Dadalhin natin iyan sa opisina ni Lolo sa langit." Samantala, sa isang maingay at maalikabok na construction site sa labas ng lungsod, isang lalaki ang pawis na pawis habang nagbubuhat ng mabibigat na sako ng semento. Ang kanyang mga kamay, na dati ay sanay sa paghawak ng scalpel at pag-oopera sa mga pinakasensitibong bahagi ng mata, ngayon ay puno ng kalyo at sugat. Si Lorenzo Valderrama, hindi na Dr. Enzo, ay isang anino na lamang ng kaniyang dating sarili. Matapos mabilanggo ng 3 taon dahil sa mga kasong isinampa ni Marisol, nakalaya siya, ngunit wala nang babalikan. Ang kaniyang ina, si Doña Victoria, ay pumanaw na sa isang charity ward ng pampublikong ospital.
mag-isa at puno ng pait hanggang sa huling hininga. Ang kaniyang hiya ang naging kaniyang kabaong bago pa man siya malagutan ng hininga. Tuwing gabi, umuuwi si Enzo sa isang maliit na kwartong inuupahan sa tabi ng riles. Ang tanging kayamanan niya ay ang mga lumang dyaryo kung saan nakalathala ang larawan ni Marisol at ng kaniyang anak. "I'm sorry, Marisol. I'm so sorry." Bulong niya sa hangin, kasabay ng tunog ng paparating na tren na nagpayanig sa kaniyang maliit na silid. Isang hapon, nagpasya si Marisol na dalhin si Mateo sa isang parke malapit sa kanilang lumang mansyon. Gusto niyang harapin ang mga alaala nang hindi na natatakot. Habang naglalaro si Mateo malapit sa isang malaking fountain, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Isang mabilis na bike ang nawala ng kontrol at nahagip ang bata. Walang anumang tunog ng pagbagsak ang narinig. Tanging ang takot na namuo sa mukha ni Marisol nang makitang dugo ang nakahiga ang kaniyang anak sa semento. "Mateo!" Sigaw ni Marisol. Mabilis na binuhat ang anak. "Someone! Help me! Help my son!" Dinala nila ang bata sa pinakamalapit na ospital. Ang kaba ni Marisol ay bumalik, mas matindi kaysa noong siya ay bulag pa. Nang lumabas ang doktor, ang balita ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. "Ma'am Marisol, Mateo needs an immediate blood transfusion. He has a very rare blood type, a combination of O negative and a specific rare phenotype. Wala kaming stock sa blood bank ngayon at baka hindi umabot ang kukunin namin sa ibang branch." Nang hina ang mga tuhod ni Marisol. "Take my blood. I am his mother." "Hindi po tugma, ma'am. Ang kailangan niya ay ang dugo mula sa kaniyang biological father o isang kadugo na may kaparehong pambihirang katangian." Napaupo si Marisol sa sahig ng ospital. Ang nakaraan na kaniyang tinakasan ay muling nagparamdam. Ang dugo ni Enzo, ang dugong kaniyang kinamuhian, ang tanging bagay na makapagliligtas sa buhay ng kaniyang anak. Sa hindi kalayuan, sa madilim na sulok ng emergency room lobby, isang lalaking nakasuot ng kupas na jacket at may sombrero ang nakamasid. Si Enzo ay naroon, hindi upang manakit, kundi dahil palihim siyang sumusunod kay Marisol upang masiguro na ligtas ang kanyang anak mula sa malayo. Narinig niya ang usapan. Narinig niya ang boses ng doktor. Alam niya ang kanyang dugo. Alam niya ang kanyang pananagutan. Dahan-dahang lumapit si Enzo sa nurse station. Hindi siya tumingin kay Marisol. Hindi niya hinayaang makita ang kanyang mukha na puno ng hiya at pagsisisi. "I have the blood type you need." Ang boses ni Enzo ay paos, ngunit matatag. "Please, save the boy. Don't tell them who I am. Just take my blood and save him." Ang puting kisame ng ospital ay tila sumasalamin sa lamig ng nararamdaman ni Marisol habang naghihintay sa labas ng operasyon. Ang amoy ng alkohol at gamot ay nagpapaalala sa kanya ng mga gabing siya ay nakakulong sa madilim na mundo ng mga Valderrama. Ngunit ngayon, ang kaniyang takot ay hindi para sa sarili, kundi para sa kaniyang anak. Ang bawat tibok ng orasan sa pader ay tila isang mabigat na hakbang ng tadhana na nagpapaalala sa kanya na ang buhay ni Mateo ay nakabitin sa isang manipis na hibla. Sa loob ng extraction room, nakahiga ang lalaking nagbigay ng kaniyang pagkakakilanlan bilang isang hamak na construction worker. Ang kaniyang mga braso ay maitim dahil sa pagkabilad sa araw at ang kaniyang mga kalamnan ay pagod mula sa ilang taong mabigat na trabaho. Habang ang karayom ay pumapasok sa kaniyang ugat, hindi dumaing si Enzo. Sa halip, tinitigan niya ang supot ng dugo na dahan-dahang napupuno. Ang kaniyang dugo, ang parehong dugong nagdala ng pagkawasak, ngayon ay nagdadala ng buhay. "Sir, medyo maputla kayo. Sigurado ba kayong kaya ninyong magbigay ng ganito karami?" Tanong ng nurse, bakas ang pag-aalala sa boses nito. "Kahit ubusin ninyo ang lahat ng dugo ko, basta mabuhay ang bata." Mahinang sagot ni Enzo. Ang kaniyang boses
ay tila isang bulong mula sa kailaliman ng isang hukay. Ito na lang ang tanging bagay na tama na magagawa ko sa buhay na ito. Matapos ang pagsasali ng dugo, ang kondisyon ni Mateo ay mabilis na bumuti. Ang kaniyang balat na dati ay maputla ay unti-unting nagkaroon ng kulay. Habang himbing na natutulog ang bata, hindi mapakali si Marisol. Gusto niyang pasalamatan ang estranyo na nagligtas sa kaniyang anak. Nurse, nasaan na ang donor? Gusto ko siyang makausap. Gusto ko siyang bayaran sa kabutihang ginawa niya. Tanong ni Marisol habang naglalakad sa pasilyo. Umalis na po siya, Ma'am Marisol. Ayaw po niyang magpabanggit ng pangalan. Sabi po niya, utang niya ito sa inyo. Sagot ng nurse sabay abot ng isang maliit na pirasong papel na naiwan ng lalaki. Dahan-dahang binuklat ni Marisol ang papel. Sa gitna ng pasilyo, ang kanyang mundo ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang sulat kamay na yon ay hindi niya malilimutan. Ang matitulis na titik ng isang doktor, kahit na nanginginig na ito ngayon. Patawarin mo ako, Marisol. Ang dugong ito ay hindi pambayad sa lahat ng kinuha ko sa iyo, dahil alam kong walang sapat na halaga para sa mga buhay na nawala. Ngunit sana, sa pagdaloy nito sa anak natin, magdala ito ng bagong simula para sa kanya. Hayaan mo akong magbayad sa aking mga kasalanan mula sa malayo. Nabitawan ni Marisol ang papel. Ang kanyang hiya at galit na inalagaan niya sa loob ng 5 taon ay unti-unting natutunaw, napapalitan ng isang masakit na uri ng awa. Mabilis siyang tumakbo patungo sa exit ng ospital, pilit na hinahanap ang anino ng lalaking kaniyang kinamuhian. Naabutan niya si Enzo sa may parking lot. Ang lalaki ay nakasandal sa isang haligi, pilit na itinatayo ang kanyang sarili dahil sa pagkahilo. Ang kanyang suot na jacket ay luma at butas-butas, malayo sa mga designer suit na suot nito noon. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, nakita ni Marisol ang isang lalaking wasak, isang lalaking tinupok na ng sarili niyang konsensya. Lorenzo? Ang pagtawag ni Marisol sa kanyang pangalan ay hindi puno ng galit, kundi ng isang mabigat na pagtanggap. Huminto si Enzo, ngunit hindi siya lumapit. Huwag kang lumapit, Marisol. Baka madumihan ang damit mo. Galing ako sa site. Ang dumi ko. Bakit mo ginawa ito? Pagkatapos ng lahat, bakit ka pa nagpakita? Tanong ni Marisol. Ang kaniyang mga luha ay nagsisimula ng pumatak. Dahil kahit anong mangyari, ama niya ako. At kahit anong gawin ko, ikaw pa rin ang buhay ko. Sagot ni Enzo, isang pilit na ngiti ang sumilay sa kaniyang maputlang mga labi. Huwag kang mag-alala. Hindi ako hihingi ng anuman. Sapat na sa akin na makitang nakatayo ka na at nakakakita, na nakikita mo ang ganda ng mundong ninakaw ko sa'yo. Nais lumapit ni Marisol. Nais niyang sabihin na ang galit ay napalitan na ng kapayapaan. Ngunit bago pa siya makahakbang, dahan-dahang tumalikod si Enzo at lumakad palayo. Papasok sa dilim ng gabi. Bit-bit ang kaniyang sariling krus. Naiwan si Marisol sa ilalim ng liwanag ng poste ng ilaw. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang tunog ng hangin na humahaplos sa kaniyang mukha. Ang kaniyang puso, na dati ay parang bato, ay dahan-dahang tumitibok para sa isang bukas na wala ng bitbit na puot. Ang katarungan ay nakamit na, ngunit ang pagpapatawad ay isang mahabang paglalakbay na kailangan pa niyang tahakin. Ang sikat ng umaga ay marahang humahalik sa mga puting marmol ng himlayan ng pamilya Montenegro. Malayo na ang narating ng bango ng mga sampagita na nakapalibot sa hardin, isang amoy na nagdadala ng kapayapaan sa halip na laso ng nakaraan. Nakatayo si Marisol, suot ang isang simpleng puting bestido na sumasayaw sa ihip ng hangin. Wala na ang itim na damit ng pagluluksa. Ang kaniyang mga mata, na dati ay binalot ng dilim, at pagkatapos ay ng puot, ngayon ay malinaw na sumasalamin sa asul na langit. Lolo Lola, we are here, masayang tawag ni Mateo habang inilalagay ang isang kumpol ng mga mirasol sa harap ng puntod. Ang bata ay masigla. Ang kaniyang bawat galaw ay puno ng buhay na minsan
ay muntik ng kinitil ng tadhana. Pinanood ni Marisol ang kanyang anak. Sa bawat ngiti nito, nakikita niya ang himala ng pagpapatuloy. Naramdaman niya ang init ng sikat ng araw sa kanyang balat. Isang pakiramdam na dati ay hindi niya mapahalagahan noong siya ay nalulunod sa sarili niyang pait. Sa hindi kalayuan, sa ilalim ng isang malaking puno ng nara, nakita niya ang isang pamilyar na anino. Hindi ito lumalapit, tila kontento na sa pagmamasid mula sa malayo. Si Enzo ay naroon, maayos ang suot, ngunit simple, isang puting polo at pantalon na gawa sa koton. Hawak niya ang kanyang sombrero, ang kanyang tindig ay hindi na puno ng kayabangan, kundi ng isang mapagkumbabang pagtanggap. Dahan-dahang lumakad si Marisol patungo sa kanya. Hindi siya nagmamadali. Ang bawat hakbang niya sa damuhan ay tila isang pag-iwan sa mga tinik ng kahapon. Hindi mo kailangang magtago rito, Lorenzo. Ang boses ni Marisol ay malumanay, tila isang awit ng pagpapatawad na matagal nang hinahanap ng hangin. Nagulat si Enzo. Yumuko siya. Ang hiya ay bakas pa rin sa kanyang mukha. Ayaw ko lang na mabulabog ang katahimikan ninyo. Naparito lang ako para mag-iwan ng pasasalamat sa mga magulang mo. Dahil sa kabila ng lahat, hinayaan nilang mabuhay ang pag-asang ito. Turo niya kay Mateo na abala sa paghahabol ng paru-paro. Ang galit, Lorenzo, ay parang pagkabulag din, sabi ni Marisol. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatingin sa lalaki. Sa loob ng maraming taon, nakakakita nga ako, pero madilim pa rin ang mundo ko dahil sa puot. Pero nang iligtas mo si Mateo, na-realize ko na ang katarungan ay nakamit na ng batas, pero ang kapayapaan, ako lang ang makakapagbigay noon sa sarili ko. Hindi ko inaasahan ang pagpapatawad mo, Marisol. I don't deserve it. I am just a man trying to fix a broken soul. Mahinang sagot ni Enzo. Maybe you don't. Pero ang anak natin, he deserves to know that his life came from a sacrifice, hindi lang mula sa isang krimen. Tugon ni Marisol. Narinig ko ang ginagawa mo sa probinsya, ang pagtulong mo sa mga bata na may sakit sa mata. As a volunteer laborer, it's a long road, Lorenzo. But at least, you're finally walking in the light. Lumingon si Mateo at nakita ang lalaking nakatayo sa tabi ng kaniyang ina. Kahit hindi niya alam ang buong katotohanan, naramdaman ng bata ang isang kakaibang koneksyon. Tumakbo siya patungo sa kanila at humawak sa kamay ni Marisol. Mama, who is he? Is he the man who gave me the blood? Tanong ni Mateo. Ang kaniyang mga mata ay puno ng kuryosidad. Tiningnan ni Marisol si Enzo. Nakikita niya ang panginginig ng mga labi ng lalaki at ang pamumuo ng luha sa mga mata nito. Sa sandaling iyon, pinili ni Marisol ang maging malaya. Mateo, siya si Lorenzo. Siya ang tumulong sa atin. Simpleng sagot ni Marisol. Hindi niya binigay ang titulong ama sa tradisyonal na paraan, ngunit binigay niya ang pagkakataon para sa isang pagkilala. Inabot ni Enzo ang kanyang kamay, ngunit bago pa man ito dumampi sa bata, tiningnan muna niya si Marisol para sa pahintulot. Tumango si Marisol. Nang mahawakan ni Enzo ang maliit na kamay ni Mateo, ang hangin sa sementeryo ay tila naging mas magaan. Walang mga salitang binitawan, ngunit ang bawat haplos ay isang pangako ng pagbabayad sala. Hindi sila nagkabalikan bilang mag-asawa. Ang mga sugat ng nakaraan ay masyadong malalim para sa isang simpleng happy ending. Ngunit sa gitna ng mga puntod at ng sikat ng araw, natagpuan nila ang isang bagong uri ng pagmamahalan. Isang pagmamahal na hindi nagmamay-ari, hindi nandaraya, at hindi nagbubulag-bulagan. Lumipas ang mga taon. Ang Montenegro Shipping ay naging nangungunang kumpanya na hindi lamang sa transportasyon, kundi sa mga programang pang-edukasyon para sa mga bulag at may kapansanan. Si Marisol Montenegro ay naging mukha ng katatagan ng mga kababaihang Pilipino. Ang kaniyang kwento
ay hindi na tungkol sa isang biktima, kundi tungkol sa isang mananalo. Sa malayo, sa isang maliit na klinika sa kabundukan ng Sierra Madre, isang lalaking may uban na ang buhok ang matiyagang nagtuturo sa mga magulang kung paano alagaan ang mga mata ng kanilang mga anak. Hindi siya tinatawag na doktor, kundi Kuya Enzo. Ang kanyang mga kamay ay magaspang, ngunit ang kanyang bawat kilos ay puno ng ingat at pagmamahal. Tuwing sasapit ang kaarawan ni Mateo, isang lihim na sulat ang dumarating sa opisina ni Marisol. Walang pera, walang hiling, kundi mga kwento lamang ng mga batang muling nakakita dahil sa tulong na ipinadala ni Marisol sa kaniyang klinika. Sa huling pahina ng kanyang journal, isinulat ni Marisol, ang tunay na paningin ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng operasyon o ng mga mata. Ito ay nakukuha kapag handa ka ng tingnan ang iyong nakaraan ng walang pait at ang iyong hinaharap ng may pag-asa. Dahil sa dulo ng lahat, ang pag-ibig na nagpapatawad ang tanging liwanag na hinding-hindi magdidilim. Ang kwento ng mga Montenegro at Valderrama ay natapos hindi sa isang marangyang kasalan, kundi sa isang tahimik na paglubog ng araw, kung saan ang lahat ay pantay-pantay sa ilalim ng biyaya ng katarungan at pagpapatawad.